Dalawang linggo bago sumapit ang Pasko ay binayo ng napakalakas na bagyo ang island province ng Carotesan. Malaki-laki rin daw ang pinsalang inabot ng probinsya at nahirapang makarating dito ang mga tigalabas ng isla dahil nagkaroon ng ilang pagkasira ang airport at pier. Noon ay nakapag-book na ng tiket pauwi sa kanyang bayan si Kelvin. Sa eroplano dapat siya sasakay upang mas mabilis siyang makauwi, ngunit dahil hindi pa rin makapag-operate ang airport sa Carotesan ay nagpasya siyang magpa-refund na lamang upang sa barko sumakay. Medyo matagal ang 12 oras na biyahe, ngunit matitiis niya iyon. Makita lamang ang kalagayan ng kanyang pamilya na nasa isla. Nag-aalala kasi siya dahil wala pa ring signal ng cellphone sa isla kahit 2 linggo na ang nakalipas matapos ang bagyo. Sirang-sira daw ang mga tower ng mga telco kaya walang komunikasyon ang mga tiga roon sa labas. Ngunit sa loob lamang ng may 3 oras ay sasapitin na ng barkong MV1 Go Veritas ang pantalan ng Carotesan. At sa wakas ay makikita na ni Kelvin ang sinapit ng probinsya at maging ng mga mahal niya sa buhay. Alas 3 ng madaling araw ang daong ng barko sa Carotesan. Noon ay alas 12 na ng hating gabi, eksaktong Disyembre 25 na. Pasko na. Inabot na sila ng Kapaskuhan sa gitna ng karagatan. Tumunog ang PA system ng barko at nag-anunsyo iyon ng pagbati sa Kapaskuhan. Bilang pagdiriwang daw ng kapanganakan ni Jesus ay inaanyayahan ng lahat ng pasahero na magtungo muna sa first class dining hall ng barko. May maliit na salo-salo at pagdiriwang daw. Tutugtog ang live band at ang mga nakatatanda ay mabibigyan ng tig-iisang libreng beer para sa pagdiriwang. Napapalakpak ang lahat kabilang na si Kelvin. Economy class kasi ang kanyang tiket. Kasama niya sa iisang silid ang humigit kumulang 30 pasahero. Ang kanilang dining area ay parang kantina kung saan may mahabang bench at mesa na kasya ang 10 katao. Iba sa first class dining hall na may tig-iisang mesa na kaya lamang mag-accommodate ng hanggang 4 na katao. May tigasilbi rin sa first class, samantalang self-service naman sila sa economy. Ang saya-saya niya. Minsan sa kanyang buhay ay mararanasan niyang makakain sa first class. At higit pa roon ay may libreng beer. Kahit papaano ay dama ang espiritu ng Kapaskuhan sa barko, dala na rin ang mga dekorasyon, gayon din ang tugtuging pampasko. Ang video okay ay tinambayan na nga ng mahihilig kumanta at pawang pamaskong awitin ang binabanatan. Sumasabay sa video okay ang live band at talaga namang napakaingay. May mga batang tumatakbo at naghahalakhakan pa. Nang walang ano-ano ay biglang gumaralgal at tila nagboses hayop ang umaawit sa videoke. Nakakatakot ang tunog na nalikha noon kaya may ilang bata rin ang otomatikong napaiyak. Ang umaawit naman ay nagulat at nabitiwan ang mic. Gumulong pa iyon palapit sa speaker ng videoke machine kaya nagkaroon ng napakalakas at napakatinis na feedback. Napatakip sa tenga ang lahat ng nakarinig. Mabuti na lamang at isang crew ang nakakuha kaagad sa mikropono at otomatikong in-off iyon. Saglit na katahimikan ng sumunod na dali-dali rin namang napuno ng tawanan. Ang iba ay nagkomento pang,
Akala ko dudugo na yung eardrums ko ah. Nagulat ako. Akala ko kung ano na. May pahabol pa nga sa Halloween no. At nagkatawanan ang mga pasahero. Tuloy ang kasiyahan. Samantalang si Kelvin ay nanahimik na lang sa isang tabi upang ikalma ang sarili. May trauma siya sa malalakas at nakakatakot na tunog kagaya ng narinig nila kanina. Naalala niya noon sa isla. Panahong pinagbubuntis pa lamang ng kanyang ina ang bunso nilang kapatid. Sinalakay sila ng isang mabalasik na aswang na may nakakatakot at malakas na tinig. Napabuga siya ng hangin. 19 anyos na ngayon ang bunso niyang kapatid at sana naman ay ayos lang ito at ang buong pamilya nila. Nagtungo siya sa deck upang tanawin ang isla. Ilang oras na lamang at dadaong na sila kaya naman kitang-kita na iyon. Madilim ang kalakhan ng karotesan dahil hindi pa 100% na naibabalik ang kuryente. Pero may ilang bahagi na may mga aandap-andap na liwanag na mula marahil sa mga gasera. Pinakamaliwanag niyang natatanawan ay ang pier marahil. Kinakabahan siya na hindi mawari. Natatakot siya na baka wala na siyang madarat ng bahay o pamilya. Kung kaya't, Diyos ko, huwag naman sana. Napalingon si Kelvin sa nagsalita. Isang lalaki pala ang naroon din sa deck at nakatanaw sa isla. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Taga Roses Diaz ako. Anang lalaki bagamat hindi nakatingin sa kanya. Wala pa akong balita ron eh. Ikaw ba pre? Noon lang ito tumingin sa kanya. Magkalapit lang pala tayo. Argosa ako eh. Ah, Kelvin nga pala. Ipe. Sagot naman ito. Magsabay na tayong pauwi. Alam mo, ninenervyos talaga ako sa daratnan ko eh. Pareho pala tayo. Lalo nga akong ninervyos dahil sa ingay kanina sa loob. Naalala ko yung trauma ko eh. Natawa si Ipe. Ako nga rin. Hindi ko alam kung bakit pero bigla ay parang hindi maganda yung kutob ko. Nilabas nito ang cellphone. Tumitig doon at pumalatak. Wala pa ring signal kahit malapit na tayo. Sira pa rin nga raw mga tower dun eh. Sa media nga lang ako nakakabalita sa karotesan kaso bibihira pa rin. Kaya nga pre no. Grabe yata talaga ang pinsala sa isla. Ilang sandali ang nagdaan at narinig nila ang anunsyo mula sa PA system. Nagsalubong ang mga kilay ni Kelvin nang sabihin ng announcer na madidelay ang kanilang pagdaong ng ilang sandali dahil sa kaunting aberya sa pier. Nagkatinginan sila ni Ipe at nagtatakang tumanaw sa pier sa hindi kalayuan. Maliwanag doon dahil nakabukas lahat ng ilaw, ngunit wala silang makitang paggalaw o anuman. Kahit mga truck o maliliit na ilaw na mga bangkang pangisda sa paligid ay wala. Noon ay may ilang pasahero pa ang lumabas sa deck upang silipin ang pier. Nagtataka na rin ang mga ito sa aberya. Ayon sa usapan ng iba, ilang oras na raw na sinusubukang makontak ang Port Authority, Coast Guard at kahit sino. Pero puro static lang ang lumalabas sa radyo.
Nagpatuloy ang anasan at kanya-kanyang kuro-kuro ng mga pasahero sa deck. Tanong tuloy ng isang matandang babae na nakasilip sa pagitan ng mga pasahero. Parang walang tao sa pier ano? Inaalam pa po natin, Nay. Sabi ng isang crew na lumabas din pala at pilit na pinapanatag ang mga pasahero. Sige po, balik na muna kayo sa loob. Iaanunsyo namin kapag handa ng dumaong. Sumunod naman ang iba. Ngunit may ilang naiwan pa rin sa labas gaya ni na Kelvin at Ipe na nananatiling nakasandal sa railing habang nakatanaw sa pampang na napakalapit na. Lumipas ang halos kalahating oras bago muling tumunog ang PA system. Ayon doon ay magsasagawa na ng pagdaong ang barko kahit na walang tumutugon mula sa pier. Anumang pag-alog daw na madarama ay sa kadahilanang medyo magaspang na ang alon sa may kababawang tubig. Ngunit wala naman daw dapat ipag-alala dahil hindi sila sasadsad sa batuhan. Kahit papaano daw ay malalim pa rin ang tubig na kanilang babaybayin. Mahihirapan lamang silang dumaong dahil walang pag-asiste ng tugboat. Pinayuhan lamang silang iayos na ang kani-kanilang mga gamit. Tahimik na sumunod ang lahat, pero may ilang bulungan pa rin. Bakit daw kaya pipilitin pang dumaong kung walang tao sa pier? Dapat daw ay bumalik na lamang sa Maynila o kaya ay dumaong sa iba pang pier. Baka raw may masamang mangyari at masamang nangyari na sa isla kung kaya't walang katao-tao. Pilit na pinakakalma ng mga crew ang mga nag-aalalang pasahero. Pati nga si Kelvin ay lalong umariba ang kaba. Patuloy din na umiikot sa kanyang isipan kung ano nga kaya ang nangyari sa isla. Habang mabagal na lumalapit ang barko sa pantalan ay lalong luminaw sa lahat na wala talaga ni isang tao roon. As in walang guard, walang manggagawa, walang kahit isang sasakyan na kumikilos. Lahat ng ilaw ay nakabukas lamang na para bang nakaligtaan lamang patayin. Parang ghost town na ah. Bulong ni Ipe. Unti-unti nang dumidikit ang MV1 Go Veritas sa pier. Maririnig na ang utos mula sa mga tripulante ng barko. Harbor line, secure the rope! Starboard, steady! At kumalampag lamang ang bakal kasabay ng ulat ng isang crew. Sir, walang sumasalo ng tali! Sumilip sina Kelvin sa ibaba at totoo nga. Sa kabila, nakalawit lang sa hangin ang makapal na lubid. Walang kahit na sinong tagatanggap. Isang crew mula sa barko ang nagdesisyon ng tumalon sa pier. Sumunod ang isa pa at magkatulong nilang hinila ang lubid upang maitali sa isa sa mga poste. Maya-maya pa ay ilan pang crew ang tumalon na rin para maitali pa ang lubid hanggang sa matapos ang lahat. Ayan! Okay na yan! Sigaw ng isa sa mga pasaherong nakadungaw sa deck. Nagpalakpakan ang ilan. May naghiyawan pa sa labis na galak na nakadaong na ang barko. Nagpatugtog muli ang banda sa loob at umawit pa nga ng Feliz Navidad. Napangiti na lamang sina Kelvin at Ipe na kapwa sinakbit na sa kani-kanilang mga balikat ang tig-isang bag. May dala rin silang maliliit na kahon na naglalaman ng pasalubong sa mga kamag-anak. Nakapwesto na sila sa taas ng hagdan ng barko. Ang mga crew sa ibaba ay sila na rin nag-aasikaso ng gangway o ng karagdagang hagdan na bababaan ng mga pasahero sa pinaka-pier. Excited na bumaba ang lahat.
Samantala sa loob naman ng port warehouse ay napalingon ang isang tripulante nang makarinig ng kaluskos mula roon. Nahagip ng kanyang paningin ang anino ng isang tao na nakatayo lamang at agad niya iyong sinigawan ng, "Boss!" Napalingon ang iba pang crew na nasa ibaba rin, maging ang mga bumababang pasahero. "Boss! Chief! Sandali! Anong nangyari dito?" Sigaw pa ng crew at tumakbo palapit sa tao. Sumunod dito ang iba pang crew na naghahanap din ng sagot, ngunit napahinto sa paghakbang ang mga ito nang walang ano-ano'y sinakmal ng lalaki ang leeg ng crew na kaharap nito. Natulala na lamang ang mga nakakitang tripulante. Iglap lamang at ilang anino pa ang sumulpot mula sa loob ng warehouse. Mabagal na naglalakad at gumagapang ang mga iyon, ngunit lahat ay sumisingasing. Nagsigawan ang mga crew at nagtakbuhan pabalik sa barko. Ang mga pasaherong nakababa na at naglalakad ay nataranta sa mga sigawan, kaya napahinto at napatingin sa mga tumatakbong crew. Nagtanong pa nga ang karamihan kung ano ang nangyayari, subalit ang sagot ng mga ito'y, "Takbo! Takbo! Tumakbo kayo!" Sina Kelvin at Ipe na nasa may hagdan pa lamang ay tumigil sa pagbaba. Minasdan nila ang tumatakbong mga crew. Napatingin si Kelvin sa gusali ng ticketing office at doon ay nakita niya na may ilang nilalang na tumalon at lumipad patungo sa direksyon nila. Napasigaw tuloy siya at, "Aswang! Mga aswang!" At tinuro niya ang mga nilalang na nooy mabilis nang paparating. Napuno ng hiyawan ang barko. Bumalik sina Kelvin at Ipe sa loob at wala silang pakialam kung sino na ang kanilang mabunggo. Kagaya ng iba pang pasahero na nagmamadaling makabalik sa loob ng barko. May iba na nahulog na nga sa dagat at ang iba naman ay sinalon ng mga lumilipad na nilalang. Ang mga nakababa na sa pier ay hinabol at nilapa na ng mga nilalang ng dilim. Sa pakikipag-unahan ni Kelvin na makababa ay may kung sinong humawak ng mahigpit sa kanyang balikat. Si Ipe ang nalingunan niya at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang naglalakihan nitong mga mata at bibig. Nginisihan siya nito, sabay diniinan ang hawak sa balikat niya hanggang sa bumaon iyon sa kanyang dibdib. Ang inaasahan sanang Pasko kapiling ang kani-kanilang pamilya ay nauwi sa trahedya nang ang mga pasahero ay naging Noche Buena ng mga aswang. Isang araw bago ang pagdaong ng MV1 Go Veritas. Masyadong matindi ang pinsalang hatid ng nanalasang bagyo sa Carotesan Island. Walang pagkain, tubig, kuryente at linya ng komunikasyon. Ang mga aswang na kinatatakutan ni Kelvin ay apektado rin ng dilubyo, kung kaya ginawa nila ang lahat upang sila ay mabuhay. Kahit pa nga nangangahulugan iyon ng malawakang pagpatay.
Hindi na lang nagpahalata si Amelia, pero sa totoo lang ay naiilang siya sa katiwalang si Aling Dunya. Alas 7 na ng gabi at nasa loob na sila ng mansyon ay nakasuot pa rin ito ng napakadilim na shades. Nahihiya naman siyang magtanong sa Ali dahil sa pansin niya ay medyo istrikto ito. Kaya marahil walang ibang kasambahay ang mga Villamil ay dahil sa astang iyon ng matanda. Matigas itong magsalita at walang reaksyon ang muka. Tuwid na tuwid ang linya ng mga labi ni hindi niya makita kung galit ba o naaaliw ang mga mata nito dahil nga sa napakadilim nitong shades. Aling Dunya? Anya, para lang mabasag ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ano ho ba yung iluluto natin para sa… Nakaluto na ako. Matigas nitong wika. Hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ko kanina? Ilang beses ko yatang binanggit na ako ang kusinera dito sa mansyon. Ang gagawin mo lamang ay maglinis. At saka hindi ba't sinabi ko rin na huwag ka ng maraming tanong? Napahiya siya. Pero… Pasensya na po. Kasi napansin ko lang na wala ako nakikitang pagkain. Mas mabuti yon. Wala ka nakita. Masungit nitong agap. Narito ka para magtrabaho. Hindi para magtanong o tumingin-tingin sa mga bagay o mga amo natin. Kung gusto mong magtagal sa trabaho ay sundin mo ang pinakamahalagang patakaran sa pamamahay na ito. Wala kang nakita at wala kang narinig. Gusto pa sana niyang magtanong kung ano ang ibig nitong sabihin pero anito ay huwag siyang maraming tanong. Tuloy ay tumango na lamang siya at inayos ang maayos naman ng mesa. Halika, ani Aling Dunya. Tulungan mo akong ilabas ang pagkain dahil maya-maya lang ay darating na sina senyorito at ang mga senyorita. Agad na lamang siyang tumalima. Sa totoo lang ay hindi naman nag-apply na kasambahay si Amelia. Isa lamang siyang palaboy na nakabungguan ni Aling Dunya sa kalye ng araw na iyon at pagkatapos ay inalok na lang basta-basta ng trabaho. Pakonsuelo raw sa pagkakabunggo sa kanya. Hindi siya tanga para tumanggi. Sa hirap ng buhay niya, magmula ng takasan ang abusadang bagong asawa ng kanyang ama, pagbebenta lamang ng aliw at paggawa ng iligal ang hindi niya kayang pasukin. Nakalimutan ko nga pala magpakilala. Ako nga pala si Aling Dunya. Ano naman ang pangalan mo? Amelia po. Amelia Polica. Amelia, sige, sumama ka sa akin at nang makapaligo ka muna bago magsimula sa trabaho mo. At hayun na nga si Amelia. Mula sa isang pangkaraniwang palaboy lamang noong umaga, siya na ngayon ay kasambahay ni na Senyorita Monina, isang modelo, Senyorita Alicia, isang doktora, at Senyorito Lorenzo, isa sa mga pinakasikat na young actors ng henerasyon. Hindi makapaniwala si Amelia. Sino bang mag-aakala na ang aktor na si Enzo Villa ay pinagsisilbihan na niya ng mga sandaling iyon? Aling Dunya, nako-conscious naman ako rito sa bago nating maid. Salubong ang mga kilay na wika ni Enzo. Marahas pa ang paghiwa sa karneng medyo hilaw pa. Medium rare daw ang tawag doon, ani Aling Dunya. Napayuko naman siya at napahiya kung kaya't, pasensya na po. Pasensya na, senyorito.
Agap ni Aling Dunya. Hayaan ninyo't pagsasabihan ko siyang mabuti. Saan niyo ba nakuha yan? Taas kilay na tanong naman ni Senyorita Monina. Sa dati, Senyorita. Palaboy. Wika naman ni Senyorita Alicia. Good. Nalito siya. Ibig bang sabihin ay palaboy rin ang dating kasambahay ng mga Villamil? Pero bakit kaya umalis ang mga iyon? Siguro ay masasama ang ugali ng magkakapatid kaya hindi natagalan. Nga pala, ani Enzo. Ready na ba ang mga menu para sa Noche Buena this year? Huwag niyong titipirin ha. Baka naman 500 pesos worth lang yung Noche Buena niyo ngayon. Okay na. Si Senyorita Monina ang tumugon. Kapag gumawa ng problema yung bago, isama ninyo sa Noche Buena yan ha. Hindi gaanong naunawaan ni Amelia ang ibig sabihin ni Enzo, pero hindi na tumugon pa si Aling Dunya kaya hindi na lang din siya nagtanong. Pagkatapos kumain ng magkakapatid ay kinausap siyang muli ni Aling Dunya. Ngayong kilala mo na sina Senyorito, lalo mong pakatandaan ang patakaran dito ha? Tumango siya. Nauunawaan na niya. Gayong sikat na personalidad pala ang amo nila, marahil ay gusto lamang nitong itago sa madla ang magaspang nitong ugali. Kaya dapat ay umakto siyang walang nakikita o kaya ay naririnig. Kinabukasan ay maagang gumising si Amelia. Ngunit mas maaga pa ring nagising sa kanya si Aling Dunya. Nang hinayang tuloy siya, sana pala ay sinulit niya ang unang masarap na tulog magmula nang maging palaboy siya. Kaso nakakahiya naman sa mga amo at kay Aling Dunya kaya pinilit niya ang sarili na maligo at maglinis na ng bahay. Naka-shades na uli ang ale at kaharap nito ang dalawang naglalakihang mga kahon. Lumingon ito sa kanya at ang wika ay tulungan na siyang mag-ayos ng bahay. Mga dekorasyong pampasko pala ang laman ng mga kahon. Nagpalingalinga siya. Wala na yata ang mga amo nila. Ibig sana niyang magtanong kay Aling Dunya, ngunit bawal nga pala. Sumunod na lamang siya sa mga utos nito. Hindi siya nagsasalita kung hindi rin lang tinatanong o kung hindi rin lang kailangan. Ayaw niyang mainis sa kanya ang ale at ang mga amo nila. Baka masisante pa siya tapos balik lansangan na naman siya. Sayang ang pagkakataon na makapagdiwang siya ng Pasko sa isang maayos na tahanan. Maayos namang natapos ang mga gawain nila ng araw na iyon. Gayunpaman ay may mga tanong sa isipan ni Amelia na syempre pa ay hindi niya mailabas. Gaya na lamang ng Belen sa ilalim ng Christmas tree. Nagtataka lamang siya dahil kumpleto iyon sa magagandang figurine ng mga hayop, maging ng 3 hari. Ngunit pagdating sa banal na pamilya, ay mga plastik na manika na hindi naman kamukha ng mga nakaugali ang anyo ni na Joseph, Mary at Baby Jesus ang kanilang inilagay. Walang anghel at ang banner ng Merry Christmas ay Merry Xmas lang ang nakalagay. Curious si Amelia, ngunit nanatili na lamang siyang tahimik. Kinagabihan ay naghanda siyang muli ng hapag habang si Aling Dunya naman ay siyang nagluto sa kusina. And punto 8:00 ay dumating ang 3 nilang amo at kumain. Kinumusta ng mga ito kay Aling Dunya ang kanyang trabaho.
Nakahinga naman siya ng maluwag nang purihin siya ng Ale at sinabing mabilis sumunod sa utos at magaling umunawa ng patakaran. Nginitian siya ng magkakapatid. Ngunit imbes na matuwa ay kinilabutan siya. Paano ba namay sabay-sabay na lumingon ng dahan-dahan sa kanya ang mga ito? Patay ang mga mata, ngunit kay tamis ng ngiti sa mga labi. Ngumiti lamang din siya at yumukod. Nang mag-angat siya ng tingin ay abala na muling kumakain ang mga ito na para bang walang nangyari. Sa mga sumunod na araw ay nakasanayan din naman ni Amelia ang mga gawain at mga patakaran sa mansyon. Bukod sa bawal siyang magtanong at magpanggap lamang na walang nakikita o naririnig, ay isa pang patakaran ang maigting na pinatutupad sa mansyon ng mga Villamil. Bawal niyang buksan o lapitan man lang ang malaking ref ng kanilang mga amo. May ref na para sa kanila ni Aling Dunya at doon lamang siya maaaring kumuha ng makakain. Samantalang si Aling Dunya lamang ang maaaring magbukas ng ref ng mga amo upang magluto. Nauunawaan naman niya iyon dahil ito nga ang katiwala ng pamilya Villamil. Ngunit hindi pa rin talaga mawala sa katawan ng tao ang pagiging usisero. Sa bawat araw na nagdaraan ay lalong dumarami ang kanyang mga tanong at napapansin. Ano ba ang relihiyon ng mga amo nila? Ang nakakapagtaka ay sa kung bakit nagdiriwang ng Pasko ang mga ito, ngunit hindi naman yata mga Katoliko dahil wala ni isang religious item sa kabahayan. At isa pa, ilang araw na lang ay Pasko na. Bakit hindi pa sila nag-grocery ng pang Noche Buena? Wala pa ring nababanggit sa kanya si Aling Dunya ukol sa mga ihahanda. Ito lang din ba ang magluluto ng lahat at hindi ba siya patutulungin? Ibig niyang magtanong, kaya lang ay bawal. Disyembre 24 ng gabi. Dumating ang kanilang mga amo na may tig-iisang kasama. Sinabihan siya ni Aling Dunya na kahit ano pa ang kanyang marinig ay huwag lalabas ng kanilang silid kung hindi naman siya nito tinatawag. Napalunok si Amelia. Ganun lamang yun? Hindi man lamang siya patutulungin sa pag-aasikaso sa mga bisita at sa Noche Buena. Magdamag siyang naghintay. Hindi niya alam kung tinatawag na ba siya ni Aling Dunya. Inabangan niya na magbukas ang pintuan kahit antok na siya. Lumiliwanag na sa silangan ay wala pa ring Aling Dunya na bumabalik. Kung tinatawag siya nito ay tiyak na pupuntahan na siya nito sa silid, ngunit hindi ito nagbalik. Kanina pa siya nag-iisip ng hindi maganda. Baka kung ano na ang ginagawa ng mga bisita ng kanilang mga amo. Lalabas na ba siya? Umaga naman na kasi. Kailangan na rin niyang maglinis ng bahay. At isa pa, Pasko na. Siguradong maraming hugasin sa kusina. Napasinghap siya nang sa wakas ay bumukas ang pinto at lumitaw ang naka-shades na Ale. Sa unang pagkakataon ay nginitian siya nito kaya napangiti na rin siya. Ang akala namin ay aalis ka na. Nito bago lumapit sa kanya at hinawakan siya sa mga kamay. Napatitig siya rito at nagpahila ng patayuin siya nito. Bakit naman po? Lumabas sila ng silid. Pagkatapos ng lahat na nangyari ng nagdaang gabi,
Hindi ka ba natakot? Napamaang siya at doon ay kinabahan. Ano ang dapat niyang ikatakot? Nang makarating sa kusina ay doon na unawaan ni Amelia ang lahat. Ang buong kusina kasi ay naglalawa sa dugo. May mga nakita rin siyang putol-putol na bahagi ng katawan at lamang loob ng tao. Ang tatlo nilang amo ay nakaupo sa kitchen counter at nagkakape habang tigmak ng dugo ang buong katawan. Nginitian siya ng mga ito at sabay-sabay pang bumati sa kanya ng maligayang Pasko. Nawalan na yata ng lakas si Amelia dahil nanatili siyang nakatunganga sa karumal-dumal na tagpo sa kanyang harapan. Nang hawakan siya ni Aling Dunya sa braso ay napapitlag na lamang siya at napalingon dito. Handa ka na bang malaman ang totoong katauhan ng mga amo natin? Anito. Po? Nanlaki ang mga mata niya nang sa wakas ay alisin ng Ale ang suot nitong shades. Doon ay nakita niyang wala pala itong mga mata. Bulag si Aling Dunya. Ani Senyorito Lorenzo. Kabisado lang niya itong buong bahay dahil dito na siya lumaki. Malakas din ang pakiramdam niya kaya hindi halata na wala siyang nakikita. Hindi pa nga niya kami nakikita ever since. Natatawang sabad ni Senyorita Alicia. Kaya hindi niya nakikita kung ano ang ginagawa namin. Dugtong naman ni Senyorita Monina. Sunod-sunod ang kanyang paghinga. Kaya pala ganoon ang patakaran sa bahay na iyon. Wala kang nakita. Wala talagang nakikita si Aling Dunya at siya naman ay kailangang magpanggap na walang nakitang krimen. Kung kaya't, bilib kami sayo. Ani Senyorito Lorenzo habang papalapit sa kanya. Ibig sana niyang umatras ngunit natatakot siya sa maaari nitong gawin kaya nanatili lamang siyang nakatayo. Inakbayan siya ng lalaki kaya nalanghap pa niya ang malansang singaw ng dugo sa katawan nito. Sabi pa ni Senyorito Lorenzo ay natutuwa ang mga ito sa kanya dahil napakamasunurin niya. Hindi ika siya lumabas ng silid kahit pa nagsisigawan na ang mga biktima nito. Tinanong pa siya kung handa pa rin siyang magtrabaho sa mga ito sa kabila ng kanyang nalaman. Alangan namang sumagot siya ng hindi. Pinilit na lamang niyang ngumiti at tumango. Pinuri pa ng mga ito si Aling Dunya dahil sa mahusay na pagpili sa kanya. Hindi raw siya gaya noong mga nauna na naging hapunan na lamang ng mga ito. Mangiyak-ngiyak si Amelia habang nagkakasiyahan naman ang magkakapatid. Napapitlag pa nga siya nang tapikin ni Aling Dunya sa balikat at suot na nitong muli ang shades. Halika na at maglinis na ng pinagkainan nila. Anito. Panatilihin mo pagiging masunurin. Tuwing may okasyon lang naman sila ganyan. Huwag kang mag-aalala dahil ako lagi ang maghahanda ng kanilang pagkain. Basta't lagi mong tatandaan na wala kang nakikita gaya ko at wala ka ring naririnig. Opo. Hindi pa maproseso ng utak ni Amelia ang napasukan niya. Kaya pala walang Christ sa Xmas ng mga ito.
Kaya pala wala ang banal na pamilya sa Belen. At habang pinipigilan niyang masuka, habang pinupulot ang mga putol-putol na bahagi ng katawan, ay may naipagpasalamat pa nga siya sa abusadang kabit ng kanyang ama. Salamat sa panggugulpi nito sa kanya. Humina ng sobra ang kanyang pandinig, kaya naman hindi na niya kailangang magbingi-bingihan dahil talagang bingi siya na umaasa lang sa pagbabasa ng bibig ng kanyang kausap. Pansin na pansin kaagad ni Ron ang kakaibang tingin sa kanya ng mga trabahador at kapwa aplikante. Wala sa sariling napunasan niya ang muka. Pasimple rin niyang tinignan ang sarili sa bintanang salamin sa tapat. Sa isip kasi niya ay baka may kulangot siya o malaking muta kaya pinagtitinginan siya. Nag-a-apply kasi siya bilang helper sa isang pabrika. Noon ay magpapasko kaya naman may seasonal employment sa pabrikang kanyang nasumpungan. Ang totoo nga ay hindi niya alam ang ukol sa pabrikang iyon. Nagkataon lamang na nakikisilip siya sa pag-i-scroll sa cellphone ng katabi niya sa jeep at pagkatapos ay biglang sumulpot sa itaas ng screen ang mensahe sa messenger nito kung saan malinaw na nakasaad ang mga katagang, "Sama ka? Apply ako mamaya." Nakaagad namang nireplyan ng katabi niya ng, "Game, saan?" Noon ay naghahanap din naman siya ng trabaho. Kahit yaong extra lamang, kaya tinandaan niya ang address at pangalan ng pabrika na binanggit ng ka-PM ng katabi niya sa jeep. Mas mainam sana kung kakausapin niya ito at makikisabay na lamang siya sa pag-a-apply, kaya lang ay nahihiya naman siya dahil tiyak na malalaman na nakikibasa siya sa chats nito. Tinandaan na lamang niya ang mga detalye bago pumara. Nasa 20 yata silang mga aplikante. Bukod sa pinagtitinginan siya ay may isa pa siyang napansin. Tila magkakakilala lamang ang mga naroroon. Sa obserbasyon niya ay hired lahat dahil pawang kinakamayan ang mga ini-interview at masayang umaalis ang mga aplikante. Kaya lang ay mukhang umiira lang padrino system sa applyan at kilala yata ng interviewer ang lahat ng aplikante dahil nagtatawanan at tila nagbibiruan pa ang mga iyon. Kinabahan tuloy siya para sa sarili at mukhang may basehan nga ang kanyang kaba. "Pasensya na, Mr. Kapili," anang interviewer. "Puno na kasi ang slot namin for helpers eh. Hindi ka na namin maa-accommodate." Nanlumo siya pagkatapos ay napalingon sa mga aplikante na nasa labas. Ibig ninyong sabihin ay hindi rin po sila matatanggap?" Napakamot sa batok ang interviewer. Tila hindi nito alam kung ano ang isasagot. Noon ay nahulaan niyang malamang ay dahil nga sa padrino system o kaya ay hindi talaga siya kwalipikado sa trabaho. Nagiging mabait lamang ang interviewer kaya hindi siya nito madiretsa. Ngunit gaano ba kakomplikado ang pagiging isang helper para bumagsak siya ng ganun? Bumuelo siya at nakiusap. Anya ay kailangan niya ang trabaho. Magpapasko na at 2 buwan na siyang atrasado sa pagbabayad sa bed space niya. Palalayasin na siya ng kasero at napipinto siyang magpasko sa lansangan kung wala pa rin siyang mahahanap na trabaho. "Sir, kahit hindi po helper." Anya. "Kahit janitor o anumang opening ninyo. Tsaka huwag po kayong mag-alala, masipag po ako at tsaka maaasahan. Mabilis din naman po ako matuto eh." "Sir, sige na, parang awa nyo na.
Papasko nyo na to sa akin oh. Napakamot sa ulo ang interviewer bago alanganin ang ngiti na umiling. Hindi pa rin siya sumuko at nangulit pa rin. Sir, kung gusto nyo, pwede nyo naman po muna akong subukan ngayon. Tapos isalang nyo na lang po ako sa pagiging helper o janitor kapag hindi talaga ako pasado. Mr. Kapili, matanong ko nga muna. Saan mo nalaman ang job opening namin dito? Nakangiti pa rin ngunit seryosong wika ng interviewer. Alanganin ang ngiti niya. Gayunpaman ay umamin pa rin kung saan at paano niya nalaman ang job opening na iyon. Hindi niya binigyang pansin ang biglang pagseryoso ng anyo ng interviewer. Sa halip ay dinetalye ang aksidenteng pagsilip sa palitan ng mensahe ng katabi niya sa jeep at ng kausap nito. Naisip kasi niya na baka magbago pa ang desisyon ng interviewer ukol sa pagtanggap sa kanya kapag nagpakatapat siya. Nalaman mo ba ang pangalan ng katabi mo sa jeep? Ng interviewer. Nako sir, hindi po eh. Pero natatandaan ko po yung pangalan ng kausap niya sa messenger. Esmeraldo Escalon ho. Bakit po ba? Nakangiting umiling ang interviewer. Wala naman. Pero sige na Mr. Kapili. Pasensya na talaga. I hope you understand. Ngumiti na lamang din si Ron at hindi na nagpumilit pa. Naaawa na rin naman kasi siya sa sarili kung kaya't ang ending. Sige po pala. Salamat po sa oras. Lulugo-lugong lumabas ng opisina si Ron. Nanghihinayang siya sa biodata na pinasa. Bago kasi siya tuluyang lumabas ay nakita pa niya na nag-shoot na iyon sa basurahan. Hiling niya na sana ay makahanap na siya ng mapapasukan bago maubos ang 2 natitira niyang biodata. Nagmamadaling tinungo ni Ramil ang opisina ni Mr. Emata dahil nakatanggap siya ng tawag mula rito. Pinapupunta na siya dahil may trabaho raw para sa kanya. Labis-labis ang kanyang tuwa. Kaka-hire lamang sa kanila kaninang umaga ng kaibigan niyang si Aldo. Wala namang hindi natanggap sa kanilang mga nag-apply maliban syempre doon sa mga huli nang dumating. Ang gagawin nila ay maglinis ng katayan at magpake ng mga karne na ipadadala sa pabrika upang gawing hamon. Hindi pa lang niya alam kung saan sila i-assign pero ayos lang sapagkat ang mahalaga ay may trabaho na siya at makapagpapadala na siya ng pera sa probinsya para sa pagpapagamot ng kanyang inang. Kinukulang kasi talaga ang kinikita niya sa pang-hold up at napaka mapanganib din talaga noon, lalo pa at lagi niyang pinapatay ang biktima. Isa pa ay magpapasko na. Hindi man siya naniniwala sa kapanganakan ng Panginoon ay maano bang maging matino naman siya kahit sa pagkakataon lamang na iyon. Kung kailan pinaniniwala ang panahon daw ng pagmamahalan. Wala nang mga aplikante nang dumating si Ramil sa opisina ni Mr. Emata. Hindi na siya kumatok dahil naamoy na yata siya at pinagbuksan agad ng pinto. Babati pa sana siya ngunit bigla siyang sinikwat ng lalaki sa balikat at hinagis papasok. Gulat na gulat si Ramil. Lalo na nang makita ang kaibigang si Aldo na bugbog saradong nakasalampak sa isang sulok. Doon niya naamoy ang dugo sa hangin. Napaluhod siya. Mr. Emata, bakit po? Anong kasalanan namin?
nanginginig niyang turan. Iglap lang at nakalapit na sa kanya ang lalaki. Nakwelyuhan siya nito at inangat sa ere. Napakabalasik ng mukha nito at nakalitaw ang mahahabang pangil. "Mga inutil at pabaya!" Anito bago siya hinagi sa kinaroroonan ni Aldo. Nagkabungguan sila ng kaibigan at dama niya ang pagkabali ng isa o dalawa niyang tadyang. Gayunpaman ay sinubukan pa rin niyang maupo sa sulok at harapin ang galit na lalaki. Napalingon siya kay Aldo. Nagtatanong ang mga mata kung ano ba ang nangyari. Napalingon siyang muli kay Mr. Emata nang umatungal ito. Napatakip silang dalawa sa tenga. "Sa susunod, iingatan ninyo na may makaalam ng tungkol sa negosyong ito. Katumbas na rin yon ng pagkakalat ng tungkol sa atin. Naiintindihan pa ninyo?" Panay-opo ang dalawang lalaki, ngunit hindi naman naiintindihan kung ano ba ang ikinagagalit ng kanilang amo. Pinisil ni Mr. Emata ang pagitan ng mga kilay nito. Pumikit at huminga ng malalim. Sa ilang dekadang pamamayagpag ng kumpanya, ay ngayon lang nangyari na may nag-a-apply na tao sa atin. Lihim na lihim ang ukol dito, pero dahil sa inyo, sipa, tadyak. Lumagutok ang buto sa braso ni Aldo na nakapagpahiyaw rito. Kitang-kita ni Ramil kung paano tila nabali ang katawan ng sexing babae na tattoo sa pinsalado nitong braso. Kung kailan naging galante pa ang mga boss na magpa-seasonal job? Lumipad ang swivel chair at tumama sa mukha ni Ramil. Naramdaman niya ang pagkalas ng kanyang panga. Kung kailan magpapasko? At mabilis na dumaan sa mukha ni Ramil at Aldo ang matatalim na kuko ni Mr. Emata. Napapikit na lamang sila sa pag-antak ng sugat ng bumukang karne. Kung kailan dapat na nagpapakabait ako? Sa dibdib naman ng dalawa, humiwa ang mga kuko ng interviewer. Tsaka pa may lumabas na mga pabayang inutil na gaya ninyo. Humalik sa pader si Aldo. Sa kisame naman si Ramil. Tsaka naman muntik-muntikanat pa tayong mabisto dahil kasing kulit ninyong dalawa yung aplikante. Hindi na nakakilos pa ang magkaibigan nang lumundag si Mr. Emata sa kanilang likuran. Mabuti na lang at walang delivery ng karne kanina. Mas mahinahon nitong wika. Kung nagkataon na nakita yon ng lintik na lalaking yon, ay siguradong hindi na yun tutuloy sa pag-a-apply. Pero magsusumbong naman sa mga pulis. Tumatalbog-talbog na lamang ang katawan ni Ramil at Aldo habang panay ang tadyak at pagmumura ni Mr. Emata. At sa nagdidilim na paningin ni Ramil ay napalingon siya sa papel na nakatayo at nakasilip sa loob ng basurahan. Nang mapadaan si Ron sa tapat ng simbahan ay nag-antanda siya at umusal ng pasasalamat. Napangiti rin siya nang mamasdan ang kumukuti-kutitap na mga Christmas lights. Hindi pala naman siya magpapaskong tigang. Nakahanap na kasi siya ng trabaho bilang isang food delivery rider.
Wala siyang motorsiklo pero pinayagan pa rin siya dahil sa kanyang bisikleta. Sa kasalukuyan nga ay magdi-deliver siya ng order ng isang customer. Nag-message nga siya roon upang ipaalam na ilang minuto na lang ay padating na siya. Merry Christmas po! Si Ron Capili po ito, your delivery rider. Pakihanda na lang po ang exact payment dahil malapit na po ako. Sabi niya sa message. Pumedal na siya patungo sa direksyon na tinuturo ng app sa cellphone. Masayang masaya pa siya habang kinikwenta ang kikitain bago dumating ang Kapaskuhan. Sa wakas ay makapagbabayad na siya ng renta at may sobra pa para makakain siya sa isang sikat na kainang bida raw ang masaya. Makakaraos siya sa araw-araw kung magtsatsaga lamang siya sa pagpedal at bukod sa tiyaga ay kailangan din niya ng bilis dahil sa mga asong trip na trip habulin ang mga gaya niya. Katulad na lamang ng mga sandaling iyon. Pinaspasan ni Ron ang pagpedal. Pinaspasan din ng 2 aso ang paghabol sa kanya. Panaka-naka ay nililingon niya ang mga iyon at inaambaan ng sipa. Ngunit umiiwas lamang ang mga hayop bago tumingin sa kanya na nanlilisik pa ang mga mata. Binundol ng kaba ang kanyang dibdib. Mukhang desidido ang mga aso na makagat siya. Shoo! Chupi! Ano ba? Kamuntik na nga siyang matumba nang itaas niya ang kaliwang paa. Tinangka kasi iyong makagat ng asong kulay itim na may batik na puti sa muka. Dahil sa focus niya sa aso ay nawala sa isip niya na patawid nga pala siya sa isang madilim na intersection. Paspas pa rin siya ng pagpedal at napangiti na lang nang makitang huminto na rin sa paghahabol ang 2 aso. Akala niya ay ligtas na siya. Ngunit isang malakas na busina sa bandang kanan niya ang nagpamulagat sa kanya kasabay ng panandalian niyang pagkabulag sa liwanag. Nakarinig siya ng nagngangalit na iyak ng gulong bago tuluyang tumilapon sa ere. Pagbagsak niya sa semento ay ilang nakababahalang lagutok pa ang kanyang narinig. Pagkatapos ay may humila sa kanyang mga paa patungo sa madilim na eskinita. Manhid ang kanyang buong katawan at wala siyang mawawaan sa nangyayari. Basta't ang alam niya ay nakabulagta siya sa sulok. Ang pusikit na liwanag na nagmumula sa Christmas lights sa kung saan ay nagbigay sa kanya ng detalyeng lalong nagpagulo sa kanyang lumulutang na kaisipan. May aso. Ang asong itim na may batik na puti sa muka. Kinalmot nito ang kanyang leeg at nahirapan siyang huminga. Ngumisi pa ito bago siya talikuran at sundan ang isa pang aso na humabol sa kanya kanina. Sa umaandap niyang kamalayan ay tila nakita pa niyang tumayo ang aso at naging isang lalaking may tattoo ng sexing babae sa braso. May tanong lamang siya. Ano ang nangyari? May nagawa ba siyang mali para sapitin ang ganoong kapalaran? Nahihirapan na siyang huminga. Lumalabo na sa kanyang pandinig ang sigaw ng kung sino na tila nakakita sa kanya. Bakit tila may galit sa kanya ang 2 asong iyon? Gusto lamang niyang mag-deliver ng order ng customer. Gusto lang naman niyang magtrabaho. Gusto lang naman niyang magkaroon
ng maayos na Pasko.